Ang nakaraan. Nalaman ni Mary na ang kailangan ng ating bida ay ang espada nito na Bradamante, dahil doon agad niyang ginawa ng paraan na makuha ito. Kaya nang makuha niya ito ay nagmamadali siyang pumunta kay Jean para maglaban sila. Pagpapatuloy, dito nga ay nakarating na ang ating bida at ang ate niya na si Mary sa restricted area, isang lugar na tanging si Mary lang ang nakakapunta at mga pinipili nito. Dito nga ay makikita natin na magkasama na si Jean at si Mary. Ang lugar na ito ay ang Kowloon, ang secret battle arena ni Mary. Sa lugar na ito ay makikita na ang maraming bakas ng mga labanan at mga dugo, at mga wasak na bahagi mula sa mga pagkasabog. Alam na alam ni Jean kung ano ang lugar na ito raw ay paboritong lugar ng kanyang ate na si Mary para makipaglaban. Tanda pa ng ating bida nung bata pa ang kanyang ate na si Mary, aksidente raw nakita ni Mary ang volcan ng Kowloon na sumasabog, sa hindi maipaliwanag na sandali. Habang sumasabog ang volcan, ang dugo rin ni Mary ay kumukulo rin sa pagsabog ng kalikasan. Dahil sa tuwa nito, binili niya kaagad ang lugar na kinaroroonan ng bulkan, at pinagbawal ang sinuman na pumunta sa lugar na ito, dahil kanya lang raw ang lugar na ito. Nang maging kanya na ang nasabing lugar, ang lahat ng mabalitaan niyang malalakas na kalaban na siya mismo nang pumili ay dinala niya sa lugar na ito para kalabanan. Tinatawag niyang labanan ito, pero kung titignan ng kinalalabasan ay parang minasacre ni Mary ang mga kalaban nito ng walang awa. Kaya lahat ng mga wanted na mga nilalang ay talagang hindi nakatakas ng buhay kay Mary, lahat ay talagang walang awan niyang pinagpapatay ang mga ito. Kaya iyon ang dahilan kung bakit maraming kumakalat na balita na may mga collection siya ng mga death wanted poster ng mga kriminal sa kanyang silid, dahil siya na mismo ang nagpapato ng kamatayan sa mga ito. Kaya nang dalhin ni Mary si Jean sa lugar na ito, hindi mawala sa isipan niya na siya rin ay naging wanted, at nagkaroon ng wanted poster rin, at malamang sa malamang ay target rin siya ni Mary ngayon na patayin. Kaya paghain niya na gawang mapasaya ang kanyang ate ngayon sa kanilang laban, tiyak na imposible na siyang makaalis sa lugar na ito ng buhay, kaya napapaisip si Jean ngayon kung paano niya gagawin ang mapasaya ang kanyang ate ngayon. Dito ay masayang nagsalita si Mary, sa wakas maglalaban na rin tayo ngayon, alam mo ba kung gaano katagal akong nag-antay para sa araw na ito, kailangan mong itaya ang buhay mo ngayon, dahil kung hindi mo maaabot ang expectation ko tiyak na mamamatay ka rito, babala niya kay Jean. Masayang sumagot naman si Jean, iyon ang plano ko ate, dahil talagang naabala ka pa sa pagkuha ng espada ko, kaya pasasayahin kita sa laban natin. Yan ang gusto ko sa iyo na iintindihan mo ako, masayang sabi nito nagigil na talaga na makalaban si Jean ngayon. Dito habang nakatalikod ito sa ating bida, nagsabi ito na dahil naging flag bearer na si Jean may inihanda itong regular sa ating bida, na may kung anong nagliliwanag sa kasuotan nito. Dito nga ay may kung anong isang bagay ang biglang lumipad sa itaas papunta sa ating bida, nakitang-kita rin naman ni Jean. Alam ni Jean ang personality ng kanyang ate na si Mary, kaya tingin niya isang bomba ang inihagi sa kanya ng kanyang ate, hindi regalo. Nang lumapit na ang bagay na ito sa harapan ni Jean, dito niya nasabi na talagang bomba nga ito, hindi regalo, talagang loko-loko ang kanyang ate. Dahil doon, agad itong kinuha ni Jean at inihagis palayo ng napakabilis para hindi ito sumabog sa kanyang kinaroroonan. Ayun na nga, nang bumagsak sa lupa ang nasabing bagay, agad itong sumabog ng napakalakas, sabi nito, gustong-gusto ko ang regalo mo sa akin ate, sambit nito. Kaya lang bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, may isang lumaragasang pag-atake ang nagmamadali ngayon na papunta sa ating bida. Sa bilis ng pag-atakeng iyon, muntik-muntika na ang ating bida, salamat sa napakabilis na galawan nito at mabilis rin niya itong nailegan. Hindi pa doon nagtatapos ang mga sepresang pag-atake ng kanyang ate, dahil dito ay sumugod na uli ito. Mabuti naman nagustuhan mo ang mga regalo ko sa iyo. Maghanda ka, dahil marami pa akong nakahandang regalo para sa iyo, sabi na sabik na sabi nito, na ngayon nga ay naririto na siya sa tapat ng ating bida. Sabi naman ni Jean, nakakalungkot naman kung ako lang ang tatanggap ng regalo mula sa iyo, kaya heto tanggapin mo ang handog ko para sa iyo, sabi ni Jean na magpapakawala rin ng pamatay na pag-atake kayo. Habang nasa ere ang kanyang ate, agad nitong winasiwas ang kanyang espada, na lumiyad lamang itong si Mary para iwasan ang nasabing pag-atake. Tuwang-tuwa ang isang idol, ang regalo mo kapatid ay meho hindi maganda,
sabay counter-attack nito kay Jin gamit ang sipa. Gamit naman ang braso ng ating bida, ginawa niya itong panangga, na makikita natin na hindi ito basta sipa lang, dahil talagang malakas rin ito. Hindi pa tapos ang isang ito, dahil para rin talaga itong assassin kung gumalaw, agad niyang hinugot ang kanyang punyal sa likuran nito. Sabay biglang was-iwas nito sa ating bida, na lamiyad lang rin ang ating bida at nagawa na nitong maiwasan ito, na si Mary ay tuwang-tuwa talaga sa tuwing inaatake niya si Jin. Gandahan mo naman ang regalo mo sa akin kapatid, sabi nitong si Mary. Hindi pa tapos ang isang ito, gigil na gigil talaga itong isang ito sa ating bida, sunod-sunod ang ginagawa nitong pag-atake kay Jin. Nagawa na naman ni Jin na umiwas sa sandaling ito, sabi nito, hindi mo nagastuhan ang reg along inihandog ko sa iyo. Tanong nito, na may ngisi na mukhang magseseryoso na. Oo. Nakakadismaya ang ginagawa mo ngayon, sagot nito na nakakunot na ang noo sa ating bida. Sabi naman ni Jin, ikaw naman, yung box pa lang ang kikita mo ate na didismaya ka na agad, sagot nito. Na dito ay inihawak ni Jin ang kanyang dalawang kamay sa sahig, para maghanda sa susunod na gagawin nitong pag-atake sa kanyang ate. Dito nga ay parang tatambling itong si Jin, na nagsabi na makikita lang ng kanyang ate ang magandang regalo nito pag binuksan na ang box. At heto na nga, hindi basta tumbling ang gagawin nito, dahil isang malakasang sipa ang gagawin rin nito papunta sa kanyang ate. Ayun na nga, sunod-sunod na sipa ang inabot ng babaeng ito sa ginagawa ng ating bida, na hindi na siya nakasagot ngayon, at napadepensa na lamang sa napakabilis na mga sipa, at napa-cover na rin. Nang aatake sana si Mary para tagpasan ang paa ng ating bida, dito ay biglang lumabas ang kamay ni Jin papunta sa kanyang ate. Ayun na nga, nagawang saluhin ni Jin ang kamay ni Mary na hawak-hawak ang punyal, na ikinabigla ni Mary, dahil sa mga sandalan ito ay nasa sabayan na siya ni Jin. Dahil doon, ang isang ito ay natutuwa na, dahil unti-unti na niyang nakikita ang husay ng ating bida, na ibang-iba na talaga ito sa dating Jin. Dito sa mga sandaling ito, habang hawak ni Jin ang kamay ni Mary na hawak ang punyal, ay nagkasabay sila ng isip ni Mary na atakihin ang isa't isa gamit ang kanilang isa pang kamay. Ayun na nga, walang hiya, talagang magpapatayan ata ang magkapatid na ito, dahil puno ng killing intent ang pag-atakeng ito na kanilang pinakawalan. Matapos pang umatake ng isa pa sa isa't isa, nagsalpukan ang kanilang mga espada, at parehas silang tumalon pa atras para muling humanap ng tamang pwesto sa susunod nilang salpukan. Dito ay sumigaw si Mary, gusto ko ang handog mo na ito kapatid, masayang sabi nito, na ang kanyang espada ay kakaiba, matalim, matalas, pero para itong isang papel na humahaba, at napakalambot na parang buhok naman, na mabilis na sinangga ni Jin ng kanyang espada ang pag-atakeng ito ni Mary. Sa lakas ng pag-atakeng iyon, napa-atras talaga ng may kalayuan ang ating bida kay Mary, na talagang hindi niya matatalo si Mary kung normal lang na pakikipaglaban ang gagawin nito. Parehas na umatake si Mary at Jin sa mga sandaling ito, nang sanggay naman ng ating bida ang pag-atake ni Mary, tumalsik sa lupa ang espada nitong mahaba, dahilan para mawasak ang sahig. Dito ay parang nag-aamok na rin ang ating bida sa pakikipagsabayan sa mga pag-atake ng kanyang ate, sabi nitong si Jin, salamat ate at nagustuhan mo ang ginawa ko. Talagang hayok sa pakikipaglaban ang isang ito, walang tigil na piyang wawas-iwas ang kanyang espada, na para bang tirabadong, na makakatama rin siya kay Jin sa ginagawa niyang ito. Kaya lang dito ang ating bida ay naglabas ng kanyang mga pamamaraan, ginamit na nito ang kanyang mahika, at isang ice magic ang gagamitin nito. Sabi ni Mary, grabe, nabalitaan ko nga na marunong kang gumamit ng magic, ibig sabihin totoo nga. Sabi ni Jin, ang regalo kong ito ay medyo okay na, sana naman tanggapin mo ito ng buong puso, sabi nito na napakaraman ice icicle ang naglabasan. Dito ay tuwang-tuwa ang isang ito, sabi niya, ang mahika na mula sa isang run candle ay talagang napakaganda, kaya tuwang-tuwa itong makita at tanggapin ang pag-atake ni Jin. Dito nga ay pinakawala na ni Jin ang mga ito, na sabay-sabay na naglalakbay patungo sa kanyang ate, na mayayari si Mary kung hindi niya ito magagawang sanggain. Gamit ang kakaibang espada ni Mary, ay nagawa niyang sanggain ang mga ito ng napakaraming ice magic ni Jin, na tuwang-tuwa pa ang Makong. Dito ay talagang hinamon pa si Jin, sabi nito, baka may iba ka pang magandang regalo dyan, ipakita mo na,
sabi nito, sabay atake uli nito ng kung anong bagay na lumipad patungo sa ating bida, pero nagawa ni Jean na maiwasan kaagad ito. Dito ay agad na lumundag pasugad itong si Jean, gigil na rin, sabi nito, Shadow Sword, First Form, Solo Slash, na mukhang papatayin ata ni Jean ang ate niya, na si Mary naman ngayon ay tuwang-tuwa talaga sa mga pinapakitang pag-atake ni Jean. Natigilan si Jean sa ginagawa niya, iyon ay dahil biglang may sumabog sa likuran niya, nagtataka siya sa mga sandaling ito na para bang may maling nangyayari. Ano, marami pa pala siyang mga bomba, ang punyal na hinagis niya kanina ay para pasabugan ang bomba, ibig sabihin hindi ako ang target niya kanina, sabi nito na kailangan niyang mag-ingat sa ate niya, dahil mukhang may kakaiba sa lugar na ito. Hindi pa tapos si Mary, dahil dito ay kinumpas niya ang kanyang kamay, na may kung anong tali ang lumitaw sa kanyang kamay na para bang hahatakin niya ito ngayon. Ayun na nga, napakaraming lubad ito ngayon na hawak-hawak, na hinayla niya sa mga sandaling ito, na agad namang lumitaw mula sa lupa ang mga lubad, na nakatago lang pala sa lugar na ito. Hawak-hawak na niya ngayon ang mga lubad, sabi nito, heto ang gusto kong laban. Napakaganda, masayang sabi nito nagigil pa sa ating bida. Pasayahin mo pa ako kapatid, sabi nito kay Jean, sabay hatik ng mabilis sa mga lubad na hawak-hawak niya, na mukhang ito naman ang magpapakita ng regalo kay Jean. Ayun na nga, walang hiya, sa paghatik ni Mary, may kung anong mga bagay ngayon ang biglang yumanig sa ilalim ng lupa, na nagpupumilit na lumabas mula sa kinaroroonan nito. Kitang-kita ni Jean ang taling ito na nasa tabi niya, napapaisip ito kung anong meron sa mga ito, sabi niya, ano ito, steel wire. Pagtataka niyang nakasabay ng pag-angat ng mga steel wire ay may mga bilog na bagay ang biglang naglitawan pa itaas. Walang hiya ka talaga Mary, mukhang buburahin niya ang mukhang katawan ni Jean sa mundong ibabaw na ito sa daming bomba na lumitaw rito, kaya nang makita ni Jean ang napakaraming pasabog. Ay talagang gulat na gulat ito, kung hindi ito magagawang iwasan o protektahan ng ating bida ang kanyang sarili tiyak na magkakawasak-wasak ang katawan niya sa mga pagsabog ng mga bagay na ito. Dito naman ang baliw na ito ay nagsalita, ano kapatid, gusto mo pa bang makipaglaro sa akin ngayon? Sabi nito na ang mga mata ay parang isang bomba na rin, baliw ang wala, sira ulong kapatid ta. Paano kaya matatakasan ni Jean ang pasabog na iyon na pinakawalan ng kanyang ate, magagawa kaya niya itong malamapasin? Abangan, sa mga gustong masundan agad ang kwento nito, pwede ninyo pakinggan sa aking novel recap ang susunod na magaganap. Salamat!